Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Sa isang nakakagulat na pahayag, umamin si COMELEC Chairman George Garcia na may nangyaring irregularidad sa nakaraang halalan. Sa isang press conference kaninang umaga, inilahad ni Garcia na may mga insidente ng pandaraya na iniimbestigahan ngayon ng ahensya. Ayon kay Garcia, may mga natukoy na sapwatan sa ilang local officials at teknikal na tauhan upang manipulahin ang resulta ng boto sa ilang probinsya. Hindi niya pinangalanan ng mga individual, ngunit tiniyak niyang haharap ang mga ito sa hustisya. Aniya, hindi kami mangingimi na kasuhan kahit sino basta may sapat na ebidensya. Sa kabilang banda, tila nadamay ang kampo ni Vice President Sara Duterte matapos lumabas ang ulat na ilang tauhan umano nito ang posibleng konektado sa nasabing dayaan. Marin namang itong itinanggi ng kampo ni Vice Presidente. Ayon sa kanilang pahayag, ito raw ay bahagi ng isang orchestrated demolition job upang sirain ang kanilang pangalan. Habang patuloy ang investigasyon, nananawagan si Garcia sa publiko na manatiling kalmado at maghintay ng opisyal na resulta ng kanilang pag-aaral. Siniguro rin ng COMELEC na walang sinuman ang ligtas sa batas at ang sinumang mapatunayang sangkot ay mananagot. Para sa susunod na update sa isyong ito, manatiling nakatutok. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. George Garcia kumanta na at inamin na kung sino ang mastermind sa nangyaring dayaan sa halalan. Naipit pa yung wire ng keyboard ko, ayun. So yun nga mga banateros, ito malupit ng pag-uusapan natin ngayon. May kumanta na. Ano to, nakonsensya na ba si George Garcia? Dahil talagang obvious na sa mga netizen kung paano nila minanipula ang nangyaring halalan noong 2025. 2025 pa rin naman ngayon. So yun nga, ito yung mga pag-uusapan natin, itong mapatungkol dito sa pangdaraya or naging dayaan sa COMELEC na harap-harapan na hong ginagago ang mga Pilipino. Kasi ang masakit ho dito, boboto ka tapos COMELEC lang din naman pala ang magdidesisyon. Ayun yung pinakamasaklap dun. Ikaw yung nagpakahirap pumila sa kainit-init na lugar. Ni tinapay, tubig, baka wala pang ibinigay sa'yo. Tapos ilang oras kang ngawit sa pagtayo para lang iboto mo yung napupusuan mong kandidato. Tapos bandang huli, COMELEC lang ang magdidesisyon, ng putik naman. Ayan yung pinakamahirap na nangyayari ngayon dito sa Pilipinas na maaari nilang gawin sa darating na 2028. 2020, tama nga naman. 2028 presidential election na kung saan ay pwede nilang gawin yung kay Abante at kay Uy ay pwede nilang gawin kay Martin Romualdez at kay Vice President Sara Duterte. Di halimbawa 2028 election na. Si Martin Romualdez nakakuha lamang ng 10 million vote. Sabihin na natin 10 million para hindi naman masyadong nakakahiya. Tapos etong si Vice President Sara Duterte ay nakakuha po ng 40 million votes sa buong Pilipinas. Biglang ayaw ng COMELEC. Kasi nga may impeachment, may tawag dito, kahit hindi naman maipasa sa Senado yung impeachment, susumbat nila yon. May confidential fund na 125 million pesos kuno at may iba't iba pang kaso na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. So ano ibig sabihin nun? So panalo na si Martin Romualdez. Kahit na ilang Pilipino lamang ang bumoto sa kanya. Ganun kalala ang COMELEC ngayon. Sila ang nagdidesisyon. Ikaw ang boboto pero nasa amin pa rin ang desisyon. Yan ang gustong ipamuka ng COMELEC.
Kaya nga dito, may mga video tayong papanoorin na kung saan ay tukoy na nga ang mastermind na nangyaring dayaan sa halalan. Sino kaya? Hula na naman tayo. Letter A, Lisa Araneta Marcos. Letter B, Marcos Jr. Letter C, Martin Romualdez. At letter D, Imelda... Nadamay tuloy si Imelda. Imelda Marcos. Ayan na, comment nyo lang po dyan yan sa baba. Tingnan natin kung sino. So dito muna tayo sa ibang mga video. Etong patutsada ni Attorney Glenn Chong kay Comelec Chairman Garcia. Pasok. George, paliwanag mo. Paliwanag mo. Bigyan ka ng pagkakataon uli. Yan. Ha? Error o daya. Pumili ka. Dahil yung explanation mo ngayon sa Philippine Star, sa Philippine Daily Inquirer is factually and technically wrong. Exactly divisible by 12 means that all those votes should have been counted because they are exactly divisible by 12. The maximum number allowable for a voter to vote for senators. Yun. At sinabi mo na hindi pinilang yan ng mga makina. Ngayon, you mean, i-disenfranchise mo yung 17 million at hindi mo bibilangin ang boto nila when on the surface, ostensibly, valid yung boto nila kasi divisible by 12. Hindi sila lumagpas sa 12. Kung 13 yan, kung divisible by 13, 14, 15, or 12 and a fraction thereof, yes, overvote yan. Pero kung hindi, exactly 12, the presumption is valid yung mga boto na yan. Oo, valid yun. Hindi yun pwedeng maging overvoting kapag ikaw ay bumoto ng, halimbawa, senador. Diba? 12 senador ang iboboto mo, so valid yun. Walang masama dun, walang technical problem dun. Depende na lang. Kapag ang binoto mong senador ay 13, yun talaga, counted yun sa overvoting. Pero kung 12 na senador at isang party list, wala akong problema dun. No, walang problema dun sa nangyaring yun. Ang problema kasi talaga dito, grabe naman kasi, obvious naman. Biruin mo 18 million overvoting. Saan mo nakuha yun? Nagkaroon na ng ilang beses na tawag dito na nabutuhan sa bansang Pilipinas. Ngayon lang ho nagkaroon ng ganyang kalaki na overvoting. Nakakatawa, di ba? And because valid yan, bibilangin natin. At huwag mo sabihin wala kang pondo dahil may savings kayo 12 million. At 12 billion. Billion yan, hindi million mga kababayan. Ulitin ko billion. Yun, no? Ang lupit ni Samantalang dito tayo kay Attorney Sal Panelo. Dito sa binitawang niyang salita. Dito sa, eto kasi, meron nagkakaroon ng diskusyunan kung pwede bang i-next. Halimbawa lamang. Yung nanalo, yun nga, katulad nung in-explain ko kanina, si Vice President Sara Duterte ay may boto na 20 million. Tapos ang kalaban niya, halimbawa lamang, si Martin Romualdez. Si Martin Romualdez ay may botong 10 million bilang President of the Philippines. Gano'n, no? So, hindi pinayagan ng Comelec si Vice President Sara Duterte dahil nga may mga ibinabatong kaso sa kanya. Hindi siya pinroklama na panalo ng Comelec. So, ang mangyayari, kung sino yung sumunod na mataas na bumoto sa'yo or butante or boto, yun na yung susunod na panalo. Alam nyo, medyo nalalabuan din ako doon sa ganung rule ng Comelec kung meron mang ganun. Kaya ito, panoorin natin. Matapos ang pagbasura ng Korte Suprema sa doktrinang second place rule sa mga kasong elektoral, nagpahayag naman ng suporta rito si dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo. Anya, matagal na itong tinututulan ng taong bayan. Alamin ang kanyang pahayag sa report ni Carlo de la Peña.
Suportado ni Attorney Salvador Panelo ang naging desisyon ng Korte Suprema na tuluyang wakasan ang second placer rule, ang patakaran kung saan ang kandidatong pumangalawa sa halalan ay maaaring maupo sa posisyon kung madiskwalipika ang nanalong kandidato. Bagamat ipinahayag ni Panelo ang panghihinayang na Abril pa sana ay naisapinal na ang desisyon, aniya, mas mabuti ng huli kaysa kailanman ay hindi ito inilabas sa publiko. Kung lumabas naman yan, sana marami ng kalakaran involving yung mga ganong questions after election ang hindi na nangyari. Kasi yung naging desisyon ng Korte Suprema na yung second placer ang mag-assume ng posisyon nung na-disqualify, sa totoo lang, marami ang tumutuligsa dun sa ruling na yun. Ipinaliwanag ni Panelo na matagal nang kinu-question ang legalidad ng second placer rule. Bago pa man lumabas ang ilang pansamantalang desisyon na pumabor dito, mariin na itong tinutulan sa ilang naunang jurisprudence ng Korte Suprema. Mulat sa poll, marami ng desisyon ang hindi sila pumayag na yung second placer ang mag-assume. Kasi sinasabing ng Korte Suprema noon, bago napalitan ang doktrinang pwede yung second placer, meron tayong rule on succession. Ang batas sinasabi, pag ang isang posisyon ay nabakante dahil sa nagbitiw sa tungkulin, Hindi, tsaka ito yun, putulin natin yung sinabi ni Atty. Sally, balikan natin. Maganda rin yung sinasabi niya. Mapatungkol dito sa second placer rule. Bakit, kung may kaso man, yung tumatakbo na yun, talagang nasa konstitusyon, nasa batas yun, bakit nung una pa lang dapat doon pa lang inaksyonan na agad ng COMELEC? Na wag nang tumakbo yung tao na yan kasi hindi pwede. Kasi una, may kaso at nasa batas yun, nasa batas ng COMELEC yun na bawal kang tumakbo kapag may mga ganyang kang kaso. Lalot na tinatawag na naisa batas yun, ganon, no? Bakit nung una pa lang ayaw na nilang aksyonan? Yan nagkakaproblema ngayon kasi nga gusto ng taong bayan yung pamamalakad ng tao na yun, kaya yun nanalo. Hindi ka tulad nung Kalatsuwa, ha? Oo. Ang pinag-uusapan natin dito katulad nung kay Abante tsaka kay Uy. Yun yung masaklap dyan. Kaya nga ito, kaya kailangan natin tumatuldukan mga kabiyaya. Kasi nga, pag hindi natin to inaksyonan ngayon, dadalhin ito sa 2028. Para doon nila gurgurin si Vice President Sara Duterte. Maniwala kayo sa akin. John, ang batas sinasabi, pag ang isang posisyon ay nabakante dahil sa nagbitiw sa tungkulin o kaya naman namatay o kaya naman na-disqualify, ano bang legal na dahilan, ang mag-a-assume kung ikaw ay gobernador, vice gobernador. Kung ikaw mayor, ay vice alkalde. At kung kongresista ka naman, declared vacant yan, nakaroon ka ng special election. Ayon pa sa kanya, ang pagbibigay ng posisyon sa second placer ay taliwas sa prinsipyo ng demokrasya dahil hindi siya ang pinili ng sambayanan. At yung second placer, hindi gusto ng mga botante. Yung na-disqualify, yun ang gusto nila, yung pinanalo nila. Yun ang ating tinatawag na demokratiko. Kung sino ang makakamit ng pinakamaraming boto, siya ang mangunguna at siya ang gusto ng taong bayan. Sa huli, ikinatuwa ni Panelo ang pagbabalik ng Korte Suprema sa orihinal nitong pananaw na dapat sundin ang rules on succession na nakasaad sa batas. Matatanda ang isa sa mga kasong ginamitan ng second placer rule ay ang pagkakatalaga ng Commission on Elections o COMELEC kay Benny Abante bilang kinatawan na ika-6 diba? na distrito ng Maynila, kapalit ni Joey Uy na nadiskwalipika dahil sa issue sa citizenship. Ngunit sa Ngayon, na-disqualify dahil sa citizenship, shit pala.
Pero si Erwin Tulfo na American citizenship at yung iba pang mga politiko dyan hindi na-actionan ng COMELEC. Bakit kaya? Yung isa sa mga malaking pinakamalaking katanungan. So ito pa isang balita. No, COMELEC. Basahin natin title. COMELEC iisipan humingi ng linaw sa SC. Kaugnay ng second placer rule. Putang ina. Sorry sa bunganga ko. Hindi nyo pala alam yan kasi dito ang linaw pag-iisipan humingi ng linaw. So, ibig sabihin, hindi pala alam ng COMELEC to. Paktay kayo dito. Pinag-aaralan na ng COMELEC ang posibilidad na humingi ng paglilinaw sa Korte Suprema kaugnay ng bagong desisyon nito na hindi maaaring palitan ng natalong kandidato ang nanalong opisyal na nadiskwalipika. Putang inang yan. Wait lang. Hindi alam ng COMELEC yung about sa rule na yun. Tapos isinasa batas nyo, hayop. Buisit. Hayop ka, George Garcia. Lumayas ka na nga diyan. Nai-stress na kami sa iyo. Atip na yan. Alinaw humingi Pag-isipan, iisipang humingi ng linaw. Ibig sabihin, hindi nga talaga alam ng COMELEC. Ayon sa COMELEC, malaki ang magiging epekto nito sa mga kasong hawak nila ngayon. Narito ang balita ni Margot Gonzales. Sa 37 pahinang desisyon ng Korte Suprema sa kasong Dato Pax Ali Mangudadato versus COMELEC, iginit ang kataas-asang hukuman na hindi maaring maupo sa posisyon ang natalong kandidato kahit madiskwalipika o magkansela ang Certificate of Candidacy ng nanalo. Sa halip, dapat ang kapalit ay manggaling sa proseso ng succession. Nilinaw ng SC na walang umiiral na batas na nagbibigay karapatan sa second placer para maupo bilang opisyal sa lokal na posisyon. O yan ang linaw ho niyan. Napakalinaw po nito. No? Kaya ewan ko na lang talaga, COMELEC. Sobrang stress na kami sa'yo. Oo, tinalo mo sa katulonggisan si Marcos Jr. Buisit kasi. Dahil dito gusto ng COMELEC na humingi ng paglilinaw sa SC dahil mabigat umano ang implikasyong dala ng bagong doktrina. Ayon Tangina ng bago nandun. Hindi kasi talaga, alam nyo kung kahit sabihin na nating wala ngang ganun, biruin nyo halimbawa lang, binoto ng 1,000 tao yung isang tao na yun. Binoto ng 5 tao yung isang kandidato. Tapos bawal ahadlangan ng COMELEC yung kandidato na binoto ng 1,000 na tao at ipapasok yung binoto ng 5 tao. Napakalaking katarantaduhan nun. sa poll body, may mga naon na silang desisyon kung saan ang second placer ang ipinanok lamang panalo matapos madiskwalipika ang leading candidate. Kaya pinag-iisipan ng COMELEC ang paghain ng motion for reconsideration sa Supreme Court. Sapagkat sa paniniwala po natin, mukhang medyo... Baka sa paniniwala mo lang. Anong paniniwala natin? Dinamay mo pa kami dyan. Atip na to. O yung po sa paniniwala natin, anong natin? Nyo lang nyo. Ilan ba kayo dyan? 8, 6, 7? Sa inyo lang yan, ha? Oo, tigilan mo kami. Sapagkat sa paniniwala po natin, mukhang medyo may kinakailangan po tayong maliwanagan at mas maayos pa natin na maintindihan yung bagay na binabaliwala na po yung doktrina ng second placer na ibig sabihin yung Halusos versus COMELEC na nagsasabi na sa isang petisyon to cancel candidacy kung sakaling yan ay mailabas pagkatapos na eleksyon at yung mismong kinakancel ng candidacy yung nanalo, ang makakaupo ay second placer. Ngayon po, ang sinasabi ng ating kataas-tasang hukuman, whether disqualification o cancellation ng candidacy, wala nang pagkakaiba. Basta ang uupo, succession sa local position. Gusto rin nating alamin paano ang implikasyon nito sa national position. Ba't gusto nyong alamin? Dapat nung una pa lang, alam nyo na yan. Buisit kasi.
Tangina, naging chairman, naging COMELEC chairman ka, tapos hindi mo pa pala alam yung... Ang ilan to mga to, bobo. Ako nga na elementary lang na alam ko yan. Tapos kayo hindi nyo alam. Okay. At may diskusyon ang Korte Suprema doon. Aaminin po namin. So ibig sabihin, kung halimbawa man, na talagang ituloy niyang kagustuhan nyo, mas kapani-paniwala na pala ang ilalabas na batas ng COMELEC kesa sa Korte Suprema, ganun ba? Ang kape tuloy ng singit ko, buwisit. Ayop na yan. Mas mapaniwalaan na pala namin ang batas ng COMELEC ngayon. Kaysa batas ng Korte Suprema. Mas head na pala kayo. Okay. Nagulat kami no, sa decision sapagkat abandonment po yon. Bakit nagulat kayo? Galing nga sa Korte Suprema yon. Alalahanin nyo, COMELEC lang kayo. Ha? COMELEC kayo na tigapagpatupad ng batas mapatungkol sa halalan. Hindi batas na pangkalahatan. Rhyme yun. Putang liyo. Ay, naku po. Na-stress na ako sa'yo, Chairman George Garcia. Magtitigil ka nga. Tinalo mo sa kabubuhan si Marcos Jr. Isang doktrina. Bagamat, nangyayari po yan. Dahil sa bagong desisyon ng SC, kailangan din daw pag-isipan ng COMELEC kung ilalabas na ba nila ang desisyon sa iba pang disqualification Yun, cases. sige, antayin namin muna yan. ang magiging tugon ng korte sa kanilang MR. Magkakaroon sila ng pagpupulong ukol dito. Dapat bang itago muna namin, huwag na muna namin ilabas at hintayin na lang na maging final and executory yung desisyon ng ating pong kataas-taasang hukuman. So again, subject pa naman po yan sa motion for reconsideration. Sa kaso ng pagkansela ng COC ng nalong kongresista sa ika-6 na distrito ng Maynila na si Kung ganun pa naman pala na na tawag dito na pinag-iisipan nyo, pinag-aaralan nyo yung desisyon ng SC, ng Supreme Court, dapat tawag dito, hindi kayo basta-basta mag-disqualify. Diba? Hindi nyo dapat basta-basta ihalal agad. Si Abante tuwang-tuwa agad, nagpa-interview agad eh. Dapat ganon, hayaan nyo muna matenga, wag muna kayo magproklama. Anak ng tete, wala pang nilalabas na desisyon ng Supreme Court. Kayo meron na eh. Yun yung lintik na kagaguhan nyo dyan. Joey Chua Uy, posible umanong hindi tumasaklaw ng bagong doktrina. Kung magiging pinal ang disqualification ni Uy at may patutupad ang second placer rule, si Benny Abante na siyang pumangalawa sa botohan ang maaring umupo. Ang talaga, kapag ikaw talaga ay malakas sa administrasyon, kapag ikaw ay hawak, bata, o tinatawag na tigasunod or tapat sa administrasyon, talagang walang kahirap-hirap yung mga ganitong issue. Walang kahirap-hirap yung ganitong yung ganitong kalakaran, no? Sana all. Kaya po kasi congressman, hindi po kasi sila classified as local officials. So maaari po na hindi ma-apply yung mismong doktrina na bagong doktrina ng Korte Suprema sa issue ng succession. Subalit ayaw natin pangunahan po yun kasi nga po... Alam nyo ito si Chairman George Garcia, matalino naman to. Hindi naman makakapasan ng abogado yan kung bobo yung hype na yan. Sadyang marami lang talagang nagiging bobo ng mga lawyer at mga tao na matatalino nagbobobobohan dahil nga sa pera. Hindi ko naman sinasabing tumanggap si Chairman George Garcia ng 300 million. At hindi ko naman di sinasabi na totoo yung panaginip ko nung nakaraan na merong isang senador na tumatakbo, merong isang kandidato na tumatakbo bilang senador